Hi guys, si Kajo na naman at nanonood kayo ng Sakay Pilipinas dito po sa Motorsiklo News. Actually, makikita niyo po ito sa website namin na www.trammedia.com. Okay, everything about 4 wheels and 2 wheels nandito po sa amin pong media. Kami pong medium. Okay, pag-usapan natin ngayon yung mga family cars. Kasi alam niyo naman na usong-uso dito syempre ang 7-seater MPVs, yung multi-purpose vehicles, no? Actually, nandiyan yung mga Toyota Avanza, nandiyan yung Mitsubishi Expander, yan, mga ganyan. Pero ngayon, ang topic natin, pag-uusapan natin ng Suzuki XL7. Yan, 7-seater nila to. Ito yung kanilang pong affordable 7-seater. Kaya ito, panoorin na natin after po ng aming intro. O yun guys, okay, pag-usapan na natin ng Suzuki XL7. Okay, sa looks pa lang para ng Ertiga, pero more sportier ang design nito compared sa Ertiga. Tapos, syempre, high ground clearance, 200mm ba naman ang ground clearance ito eh. Kumbaga, mas mataas siya ng 20 meters sa Ertiga. Rugged look siya, tapos makikita nyo, napakaganda ng design, yung front grille, okay na okay, pati yung heavy duty yung datingan, yung mga lights niya, harap likod, yung headlights, saka yung tail lights, very sporty din ang design. Okay, tapos naka 16-inch siya na alloy wheels. O para makita nyo mabuti, ito panoorin nyo ang kanya exterior video shots.
Alright, di ba? Ang ganda ng Ertiga, sorry. Ang ganda ng XL7, di ba? Panalo-panalo para pong SUV na MPV. Okay, pag-usapan naman natin ng interior nito. Yung loob ba, di ba? Same interior look lang po ito with the Ertiga. Talagang magkapatid to no? Pero very good yung interior niya. May 10-inch infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto. Okay, may kakabit nyo na yung inyong mga phone. Pwede nyo nang gamitin ng Waze, di ba? Pwede nyo nang gamitin ng Spotify. Yan, mapakaganda po ng Apple CarPlay. And of course, ang Android Auto. Yan, bubulol po tayo. Bulol po kasi ko, di ba? Tapos, ito, binabasa ko lang po para may guide lang po tayo. Naka-digital instrument cluster na po siya na may mixture ng analog. So maganda yung combination niya. Hindi naluluma, no? Kumbaga, it will stand the test of time. The test of time pagdating sa kanyang design aspects. Okay? Yan po yung kanyang digital instrument cluster. Yan po yung makikita nyo sa dashboard nyo. Okay? Tapos, ang fuel economy indicator, meron din ito. So, makikita nyo kung ganong kalakas siya, kumonsumo ng gasolina, di ba? Mga ganyan. Tapos, siyempre, meron siyang G-force meter at may power torque meter. Panalo, di ba? And, of course, nandito rin yung kanyang cup holders na nakadikit po sa aircon vents nyo. So, kung bumili kayo ng mga soft drinks, na drive-thru, continuous ang lamig nun dahil nakatapat po sa aircon vent, panalo. Tapos, pagdating na, again, sa kanyang interior, insulation is very clean, it's modern, it's premium. Talaga, pagdating to sa kanyang price point, talagang pasok na pasok, guys. Okay, ito po ang kanilang 7-seater affordable MPV. O to, panoorin nyo mabuti, papaitan natin lahat ang kanyang interior shots.
O, di ba? Klaseng-klase. Mura pa. Okay, ngayon naman, ang pinaka-importante, pag-usapan natin yung ride feel. Okay, ito is a very good car for highway and city travel. Okay, may safety features po to. Dalawang airbags, no? Pangharap nga lang. Passenger seat sa harap at saka syempre dun sa driver. Tapos meron siyang anti-lock braking system, yan yung ABS. Tapos, syempre, meron siyang Electronic Stability Program o ESP. Okay na okay po to. Ibig sabihin, talaga po yung chassis niya is very balanced, no? Mas lalo na pagka yung mga palikom mabibilis, yung mga pag-roll over, walang gano'n, no? Yung body roll, no? At of course, meron siyang backup sensor, no? With camera. So, makikita mo na nasa likod mo. So, yung mga tao na nagse-save ng parking spot, pwede nyo na makita at maurungan. Hindi, biro lang. Bawal po kasi nagsisave ng parking spot na wala kayong sasakyan. Okay, meron po siya no, camera, no? Yung kanya pong tinatawag na backup sensor with camera. Okay, tapos syempre, naka-Heartec. Tama nga ba? Suzuki Heartec platform. So, very light po yung kanyang chassis pero rigid. Pag sinabing rigid, matibay. Okay, matibay po talaga ang sasakyan na to. Ang Suzuki XL7. Okay, tingnan po natin ulit, mabuti, no? Ito yung paano kami nagda-drive noon. Panalo po siya, very comfortable talaga. At 1.5 liter po ang kanyang engine, I forgot to mention, no? It is naturally aspirated, 103 horsepower na may 138 Nm torque. 4-speed po ang automatic transmission niya. And surprisingly, it performs well. Okay na okay po yung power, saktong-sakto lang. Very good in overtaking, no? Tapos syempre quiet yung engine niya, even even up na even above 3,000 RPM, tahimik pa rin yung makina niya. Tapos very comfortable din yung smooth, relaxing drive. Syempre, comfortable nga eh. Talagang relax ka rito pag minamaneho mo. Mapa-driver ka man, and most especially pag ikaw yung pasahero. Okay. Tapos, ang fuel economy niya, based sa amin pong test, nakakuha kami ng 14 to 15 kilometers per liter sa highway speed. So, maluluwag na kalye, yan po nakuha namin, no? Tapos, sa city, pagka super traffic, nakakuha kami mga 10 kilometers per liter to 12 kilometers per liter. Matipid na rin po yan, guys. At isipin nyo, 7-seater to, so malaki to. Marami kayong masasakay. At matipid sa gasolina. Yan po ang bilib ako sa Suzuki, guys. Okay, no? This is basically good for city and highway use. Okay, this is the perfect car. So, talagang pang family po ito. And, sana, when it comes to the, they could have, upgraded the powertrain. Kasi medyo luma na itong kanyang 4-speed automatic transmission eh. Kaya pagdating sa mga inclines, yung pataas, lalo na pag pumakit ka ng Baguio, medyo mararamdaman mo may konting difficulty, pero okay lang, kaya mo tapakan mabuti ang gasolina, pero compared sa other MPVs, yun lang ang comment ko. Okay? Dahil nga dito sa kanyang 4-speed transmission na old school, no? Pagka umakit ka na, syempre, bigla siya magda-down gear. Pag nag-down gear, ramdam mo, medyo kadyot. Pero okay lang yun, masasanay ka rin, no? And for the price point, panalo na po yan. And, yun na nga, no? Sana ginawa na lang CVT o yung AGS transmission na makikita nyo sa bagong Celerio at sa bagong Desire para mas smooth. Pero okay na rin. Actually, I have no complaints for this price point. I'll tell you later how much. Okay, in conclusion, guys, this is an underrated MPV o multi-purpose vehicle, no? Despite the shortcomings of an old powertrain, no? Okay pa rin naman yung power nito. And for a family use and for everyday use, no? And of course, this is a good family vehicle. Again, I will repeat that, no? Dahil may good space siya for people and of course for cargo. Lalo na sa sitting position, maganda rin po ang space nito. Okay, tapos this really is a good people mover and a utility vehicle. Marami po kayong makakarga rito, lalo na when you fold the seats down, marami kayong makakarga ng mga gamit nyo, okay? And this XL7 is a loan variant lang ng Suzuki. At ang price niya is 1,098,000 pesos. Kaya na po yan ng ating mga
mga middle class, of course, di ba? Ito po yung vehicle para sa mga nagsisimula pa lang ang pamilya, kahit na yung malaki ang pamilya. Okay? This again, guys, is the most affordable top-of-the-line variant in the country. So, I highly recommend the Suzuki XL7. Okay, guys? So, yun lang po ang aming pong review dito po sa Suzuki XL7 MPV 7-seater. Naway nagustuhan nyo po. At bago po yan, please continue to support our show by sharing our videos para dumami po ang aming pong subscribers at ma-reach na namin ang 100,000 subscribers, no? Para makuha na namin ang aming pong silver play button, okay? And when we get that, sigurado mag-giveaway kami ng mga tokens for you guys to show us at to show you guys our gratitude for continuing to support us. Again, yun lang po. Again, I'm Kadyo and thanks for watching Sakay Pilipinas dito po sa Motorcycle News na makikita po sa www.trammedia.com. Okay guys, again, rock and roll and see you all, mother fathers. Yeah!